Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayong araw, isang nakakakilabot na kaganapan raw ang naganap. Habang nililitsyon sa media at sa Kongreso ang issue ng impeachment, si Vice President Sara Duterte ay kalmado lang. Walang kabang nararamdaman, walang palusot, at heto, lumipad pa nga abroad. Oo, mga katinig ng bayan. Habang yung iba raw ay naglilinis ng pangalan sa social media, si VP Sara ay nagtratrabaho. At hindi lang trabaho ha, may pakikipagpulong siya sa mga OFWs sa abroad. Ayon sa official statement mula sa Office of the Vice President na iniulat mismo raw ng Inquirer, si VP Sara ay pupunta ngayong June 12 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Personal trip daw. Personal. Pero teka lang, hindi ito vacation lang kasi ayon sa statement, engage in an OVP program consultation with overseas Filipino workers on June 12. So personal pero may kasamang trabaho. Aba, multitasking queen. At isipin nyo ha, June 12, araw ng kalayaan. Habang yung ibang opisyal ay nasa aircon ng event halls o baka naka-leave, si VP Sara raw ay kasama ang ating mga bagong bayani abroad. Di ba't parang may mensaheng pinapahiwatig dito? Kung susundan raw natin ang mga galaw ni VP Sara nito mga nakaraang buwan, kapansin-pansin daw na consistent siya sa pakikipag-engage sa mga OFWs. Sa Doha, Qatar, raw kamakailan, pinagkaguluhan siya. Sa Trinaderas, nakipag-meeting din siya sa mga Pilipino roon. At ngayon, sa Kuala Lumpur. Diba parang campaign trail pero sa labas ng bansa? Pero teka, ito raw ay habang nakasampa ang impeachment case laban sa kanya sa Kamara at pinag-uusapan pa nga sa Senado. Tanong ng marami, bakit parang wala siyang takot? O baka naman dahil raw alam niyang mahina ang ebidensya laban sa kanya. Kaya carry lang. At eto pa ang masarap pag-usapan. May mga umano'y concerns sa confidential funds ni VP Sara. Aba, halos araw-araw may banat. Pero sabi nga raw ng ilang netizens, asan kayo nung pinasa ang most corrupt nga raw na budget in history? Kung totoo nga, tahimik raw ang marami roon. So tanong nga ng mga netizens at mga katinig ng bayan, concerned ba talaga o selective lang? Ngayon, bumalik tayo sa impeachment. Ayon sa opisyal na statement ng defense team ni VP Sara, hindi sila nakikisawsaw sa internal affairs ng Senado. Pero malinaw raw ang posisyon nila. Malinaw, tahimik sila, pero pag nagsalita, pasabog. Habang ang kampo ng Pangulo at ni SP, Chis Escudero ay tila nagdadalawang isip kung kailan pa talaga sisimulan ang trial. Si VP Sara mismo ang nagsasabing, simulan nyo na, ready kami. Kung baga, sila na nga yung sinabihang tinitira. Sila pa raw ang nagtutulak na o sige na, let's go, let's finish this. Ang tanong ngayon mga katinig ng bayan, sino ba talaga ang may lakas ng loob? Yung sumisigaw sa media pero walang aksyon o yung kalmado lang, nagtatrabaho pero handang humarap kahit anong oras? Habang ang ilan ay abalang-abala sa press release, si VP Sara ay nasa ground level, nakikipagkita sa mga OFWs, inaabot ang mga kamay ng kababayan natin sa ibang bansa. Kung ito raw ay distraction, aba, sana lahat ng distraction ay ganito productive. Kayo na ang humusga mga katinig ng bayan. Pero isa lang ang malinaw, habang ang iba ay nagpapapogi pa sa politika, may isang opisyal na tahimik lang pero dire-diretsyong nagtratrabaho. Kung napansin nyo rin ang ganitong mga galawan,
comment down below. Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe ha sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, makita o maramdaman mo talaga kung sino ang tunay na namumuno na may malasakit sa mamamayan. Kahit mag-announce si BBM na pupunta sa isang bansa, hindi interesado sa kanyang mga OFW, kaya wala siyang meet and greet kasi mapapahiya siya. Relax lang si VP Sara. Hayaan niyo yung mga manggugulo. Sila rin ang may stress sa pinaggagawa nila. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin natin ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang Tinig ng Bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!